Yo mga kap, welcome back. Maraming po salamat kayo nakabalik sa ating channel. Kapuntos page po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Magandang gwapo po kayo lahat. Magandang madaling araw po mula rito sa Chicago. Sa mga Kai Soto fans na katulad ko, welcome back sa ating channel. Pag-usapan po natin kung ano po ang aking reaksyon dyan sa pagpasok ni Kai Soto dito sa Yokohama B Corsairs. Yan po yung bago niyang koponan. Siya po yung maglalaro dyan hanggang Marso po ng 2024. So ano po yung magiging reaksyon ni Kapuntos? Gawa marami po nag-message sa akin sa ating Kapuntos PH Facebook page. So follow lang po kayo doon mga kap kung gusto nyo po ako i-DM. At minsan nagagawa tayo ng mga palaro dito. At doon po ako nakikipag-communicate sa mga winners dito sa ating channel. We're almost 8,000 subscriber. Hindi ko po nalilimutan yung ating 10K giveaway. At talagang ayaw nyo yata ng giveaway kaya pinapabagalan nyo ng subscriber. But anyway, kapag naka 10K po tayo, magbibigay po tayo ng jersey ni Kai Soto, yung NBA jersey. So dapat talaga makapasok si Kai Soto sa NBA. At kung hindi naman, yung mananalo ay papipilian natin ng jersey dito sa NBA kung ano po yung gusto nila. And also kailangan naka-follow po kayo sa Facebook page ng Kapuntos PH para po doon po ako kukuha ng mananalo. So kailangan po alisto po kayo kaya subscribe na mga kap. Wala namang mawawala. And hopefully pag nakapili tayo baka manalo po kayo sa ating mga giveaways dito sa ating channel. So kailangan naka-subscribe at like nyo na rin yung video. Kung pwede po namang isama nyo, napakilike na rin po para po naman may habol natin makakala tayo sa mga fans ni Kai Soto upang maipasok po natin yung video nito sa kanilang YouTube algorithm para naman makapasok tayo sa kanila. So yun lang po ang tanging hiling at ng ating channel sa Kapuntos PH. Belated Merry Christmas nga pala sa ating mga kababayan dyan, sa mga nagdiwang. Sana po maganda po yung selebrasyon at naging close po kayo. Wala na po yung mga kaaway. Sana naging kabati na lahat. At lalo na itong pagpasok ng bagong taon ay sana sa susunod na taon marami na tayong kaibigan ulit. So ganoon naman talaga minsan may tampuhan, mayroong mga bagay na hindi napag-unawaan. Pero talaga yung Panginoon, iba yung naibibigay sa atin pagdating ng diwang, pag nagdiwang tayo ng Pasko, yung napagbabati niya yung mga magkakaaway. So sana isa kayo sa mga taong yan na naunawaan ng ating mga tampuhan. Sana po na maikli lang ang buhay natin, kaya sana kausapin nyo na yung mga tao na hindi nyo pinapansin o galit kayo. Either babaan natin ng konti yung ating pride. At malay nyo yung mga taong yan sila rin yung tutulong sa inyo balang araw. Ito na po, ano po yung reaction ni Kai Puntos dito sa sitwasyon na to. First and foremost, yung ating pambato ay happy ako na siya po ay maglalaro na dyan po sa Yokohama. Hindi pa po natin alam, hindi pa tentative yung date kung kailan siya maglalaro. Pero siya po ay papasok dyan mula nitong December 28 I believe or 26 to March. So hanggang matapos siguro yung liga. Isa sa mga napansin ko, hindi nasa schedule ng Hiroshima Dragonflies ang Yokohama B Corsairs. So hindi po sila maglalaban sa buong hanggang huling araw ng season, regular season. So wala po silang schedule. So isa ba yan sa mga dahilan kung bakit napili nila ang Yokohama B Corsairs para i-loan itong si Kai Soto kasi hindi sila magkakatapat sa regular season. Again, isa ko yung schedule ng Hiroshima at hindi ko po nakita na makakalaban nila ang Yokohama B Corsairs. Babasahin ko lang yung naging pahayag po ng ito na-print ko na andito yung translation. Ito po yung nanggaling mismo kay Mr. Shuji Okizawa. Yan po yung general manager ng Hiroshima Dragonflies. So bali 4 na page po to at bubuodin ko na lang kasi baka pag pinasa ko pa ito ng buo ay maubos na po yung oras natin lahat. But anyway, nasabi po rito unang-una daw first of all, sabi niya, as you all know, a team can only have one player in the Asian Special Quota /
naturalization quota. So yun, ang una niyang paliwanag. Isa lang. It was expected that Soto would play from the start of the season. Yun na yung expectation nila. Diba? Tapos na-injured daw dito. But due to a lower back injury sustained during the off-season, he was unable to play for several months. As the club was also preparing for possibility of injury, we placed Soto on injury list. Yun, alam natin yan, no? Alam na natin lahat yan. So, kumuha sila ng player. And while waited, no, for yung approval ng naturalization ni Kawada, si Kawada Churi, pa-flash ko yung picture niya, si Kawada Chirigi, I think yun ang pronunciation, or Chirigi, pero sa Japanese kasi Chirigi, hindi nila mapopronounce yung ano Chirigi, hindi ko talaga mapronounce So Chirigi Kawada, yung kanyang naturalization ay na-approve po. So siya po yung pinalit nila muna kay Kai Soto. Yan po yung nangyari. Now, sabi rin dito, no, dahil sa mga matitinding rehabilitation training prior to the Soto has recovered, no, sa yung mga workout, yung mga rehabilitation ni Kai Soto, talagang extensive talaga yung binigay sa kanya. So naka-recovered siya and he was able to return and play. On the other hand, will Soto's return, yung Hiroshima na was chosen between Asian special quota players and naturalized players. So namili sila, kailangan nilang mamili. Pinili nila si Kawada. So yun yung buod ng unang page. Para bakit din napili ito si Kawada, isa sa mga dahilan kung bakit din nagustuhan ko, no, dahil na-mention po dito sa report na Kai Soto is looking outside, so overseas. So isa sa mga factors kaya nila napili si Kawada is Kawada gusto niyang maglaro long term sa Japan. At ang ating Kai Soto, it says over here, looking outside overseas. So short term lang talaga yung plano nila Kai maglaro dyan. So meaning talagang may plano po ang ating pambato na ipagpatuloy yung kanya, ipagpursige yung kanyang plano makapaglaro hopefully sa NBA. No, yan lang naman yung ultimate dream ng ating pambato, no, to be the first pure born blooded Filipino to play in the NBA. So isa yan sa history in the making na sana mangyari, and yun ang nakita ng Hiroshima Dragonflies. So either with Kawada as a naturalized player, and then sa Asian player naman, namili sila. Either one na kasi lang kailangan nila, and they chose to keep Kawada kasi mas gusto ni Kawada yung long term. In terms of skill set naman, kasi more on rebounding and defensive minded itong si Kawada. Si Kai Soto have also rebounding with offense, soft touch, at saka yung 3 ball, no. So but with the injury nga ni Kai Soto, dyan nangyari, kaya siguro they chose to just have Kai Soto have playing time habang naghihintay siyang matapos yung kontrata niya dito sa Japan. So it's like a courtesy sa galing sa Hiroshima na imbes na just let him go, and kasi simula pa naman ng nasa kalagitnaan pa lang ng season ng NBA, to have his yung parang health back, iniloan siya dito sa Yokohama B Corsair. So para sa akin, it's good news na si Kai Soto ay tumitingin sa labas mismo ng Japan, kasi nagwo-worry ako na baka mag-stay na siya sa Japan noon, dahil sabi ko baka lumabo na, no, yung pangarap natin pambato, baka syempre ma-opera na malalaki diyan ay mag-stay. Pero talagang ang plano talaga ng ating pambato is to move forward with the career
hopefully with the NBA. So ano lang naman yung mga option next year is to join the Summer League, mag-join ng G League, sacrifice, at malay nyo, no, the time will come for Kai Sotto. He's still young, and marami naman player na naging undrafted, naglaro sa G League. Si Fred VanVleet, no, isa yan sa mga players na nag-champion pa, undrafted, naglaro sa G League. So hindi pa tapos ang tsansa ng ating pambato, malaki pa, and with next year sa draft, no, yung mga ibang big man na bukang makakapasok kasi actually sa tong year na to hindi masyadong maraming magagaling na players, no. Kung sana kung ngayon magpapadraft si Kai Sotto, kung ngayon sigurado makakapasok siya. Wala masyadong stand out na player this year. Kung natutunugan nyo, actually ang potential pa nga na number 1 pick ay manggagaling pa sa NBL dyan sa Australia. Yung isang Frenchman na naglalaro dyan, siya po yung potential, no? So isipin nyo yun, kung yung parang sa mock draft or sa mga scout, ang pinakamagaling na player manggagaling pa sa NBL, and makita nyo na medyo mahina talaga yung class this year. Mahina po talaga yung class. Hopefully, ang ating pambato ay talagang matraining na dito sa US. And I think the best training is over here. Mas mabilis siya makakapag-adjust. Kung talaga nagdire-diretso lang ang ating pambato dito sa US mula pa noon at hindi na tawagan ng gilas muna, ay sigurado na sa NBA na po si Kai Sotto. No, kung siya po yung nakapag-college, na nabigyan ng magandang handler, sana talaga nakapag-college si Kai Sotto kasi mas ma-expose po siya talaga sa maraming TV exposure pagdating po dito sa US. Sa scouts, marami po siyang makukuha dyan na magbibigay sa kanya ng chance na makita mabuti ng mga scouts up close sa level mismo ng kolehiyo. Kasi hindi naman ganun kabigat ang laruan sa college compare sa NBA. So may enhance yung mas makikita yung skills ng bata dahil po sana kung yan ay nangyari, kung siya po yung nakapaglaro ng college dito. But it is what it is, nangyari ng lahat. Marami tayong sakripisyo sa paghihintay sa mga roller coaster na nangyari sa ating pambato. Ang good thing is he's committed for a overseas career. So hindi lang natin alam kung dito sa US, are they looking in Europe? Are they looking go back to NBL? Hindi po natin alam. Pero syempre, ang alam lang natin, ang pangarap ng bata ay makapaglaro sa NBA. So I'm hoping it should be the National Basketball Association, which is the big league, and hopefully ma-break ng ating pambato yung record na yan mula po sa Pilipinas, which is yung kauna-unahang 100% dugong Pinoy na makakapaglaro po sa NBA. So yun mga kap, yun ang reaction ko. And ano pa bang sabi dito? Yun, winish nila Kai Sotto will have succeed sa kanyang new team. And yeah, yung sitwasyon ni Kawada, siya po yung nakakuha ng spot dyan po sa Hiroshima Dragonfly. So dahil po si Kawada ay gusto po talagang mag-stay sa Japan, makapaglaro dyan. So it makes sense lamang in terms of dito sa long-term investment ng Hiroshima na ibigay kay Kawada yung pwesto. So yun lamang mga kapuntos, and very happy dito sa news na ito, and hopefully Kai Sotto can play some more minutes and then be healthy and get ready, no? Get ready. Ito yung preparation niya, magiging preparation niya para po sa NBA Summer League na susunod. He needs to get better syempre. And I know na baka sa mga unang laro ni Kai Sotto makikita nyo yung pagkakaiba kasi ngayon pa lang siya makakabalik ulit, no? After how many months into a very competitive game. So makikita nyo na may konting magbabago syempre yung kilos, yung galaw, pero hopefully along the way, no, kapag nagkaroon na ng mga minutes ay maibalik niya na yung pinaka form na nakita natin, no, nung siya po ay nasa NBL or siya ay naglalaro
dito sa Gilas, Pilipinas. So yun lang mga kapuntos. Thank you so much. We'll see you again on the next video. Please consider to subscribe and have a wonderful day. Happy New Year po sa ating mga kababayan dyan sa mampanig ng mundo. Salamat po. Bye-bye!